Kausapin natin si Chairman George and we say thank you po for giving us the opportunity to ask questions despite the short notice. Chairman George, good morning po sir. Magandang morning po, Sir Ted at Ma'am DG Chacha. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Salamat na marami. Chairman George, ano ba ang kaibahan nito, itong inyo pong panuntunan kumpara doon sa 2013 case na binaril po naman ng Supreme Court? Una po, ayaw nating mangyari yung nangyari nung nakaraan. Hindi natin sinasabing mali yun. Pero po ang nakaraan po kasi yung withdrawal ng 500,000 at hihigit ang ipinagbawal noon ay hindi po natin gagawin na makasira sa aktibidad ng yung economic activity ng ating bansa, lalo-lalo na sa banking system. Ang sa atin po, wala tayong problema sa mga withdrawals kahit magkano mag-withdraw sila. Pero yung pagdadala lang po ng 500,000 or more, at yan naman po ay ipipresume lang namin, Sir Ted. Hindi namin sinasabing illegal per se yung pagdadala ng pera dahil hindi naman po namin kapangyarihan yon, yung po kapangyarihan ng Kongreso. Ang sinasabi namin, pag nakita kang may daladalang 500,000 or more, 5 araw bago mag-eleksyon, lalo na sa araw ng eleksyon, yung mismong tao na yan ay ipipresume namin na engage sa vote buying. Tapos po, presumption lang po yung Sir Ted na may kasamang iba pang ebidensya. Hindi po pwedeng dahil lang sa may dala kang 500,000, presume ka na engage sa vote buying. Ito po'y kabuuan ng mga ebidensya at yan po'y presumption lamang. Actually, ang dating po sa amin po nito, sa iba ay ito kumbaga deterrent lang naman, Chairman, no? Para magkaroon, para mabawasan, man lamang ito nga pong pagpapalagana po ng vote buying. Ano ba ang elemento talaga, Chairman? Ano ba ang elemento sa ilalim ng mga umiiral na batas? What constitute vote buying? Sir Ted, sa Section 261A ng Omnibus Election Code, tatandaan po natin Omnibus Election Code, yan po ay December 5, 1985, Sir Ted. Simple lang po ang vote buying. Namigay ka in cash or in kind, walang pinag-uusapan sa laki o liit. At ang purpose ay impluensyahan ang botante o i-promote ang sarili mo para maging choice ng botante. Yan ay vote buying. Kahit nga po, Sir Ted, pangako lang, lalo't pangako ng employment, yan po ay vote buying na. Yan po yung ating nakalagay sa Section 261A. Kaya lang po, simula noong 1985 hanggang ngayon, wala pong pagbabago sa pinaka-definition ng vote buying. At Sir Ted, kung mapapansin po ninyo, yun yung aking binanggit na provision ng batas, wala naman pong sinabing bawal mag-presume ang COMELEC na mga aksyon na magpapatunay na maaaring involved sa vote buying yung tao. Halimbawa po, Sir Ted, kasama po dun sa money ban, tawagin na po nating money ban, yung pong nabanggit natin kanina, kasama rin po sa mga presumptions, halimbawa kapag ang isang tao, isang araw bago mag-eleksyon, nahulihan na meron siyang indelible ink, ipo-presume namin na engage sa vote buying yon. At other evidence. Halimbawa po, on the day of the election, sa labas ng presinto, may daradalang balota na original, blanco, ipipresume namin involved sa vote buying. Halimbawa po, isang araw bago mag-eleksyon, yung mga tao nakapila sa kanilang mga bahay, sa kanilang bahay o headquarters, ipipresume namin na yung mismong kandidato na yon ay engage sa vote buying. O nagpadala ka, 20 tao sa GCash Paymaya at tapos wala pang butal, Sir Ted. Ipipresume namin yung taong yun ay engage sa vote buying na hindi naman nagpapadala ng ganun, lalo na kung ito yung mangyayari during the campaign period. Tatandaan po ng mga kababayan natin at ito po yung alam na alam nila. Ang pamimili ng boto, hindi mangyayari pag file ng candidacy sa August 28 o September 2. Ang pamimili ng boto, yung napakalapit na araw sa mismong eleksyon. Dahil pag maaga kang namili, wala rin kwenta yun, baka makalimutan ka ng botante. Opo, ang presumption ay hindi po nangangahulugan nga ng conviction na kaagad nito hong mga binabanggit ninyo na mga posible nga na mga paglabag doon sa sinabi ho ninyo na 1985 law constituting vote buying. Kasi sir, ako lang to engage you dito po sa inyong panukala ng money ban na ito, 500,000 possession, ay hindi naman nangangahulugan na ikay agad bumibili ng boto. Pero kapag ako nahulihan nito, 500,000, pwede kong ikatwiran, sir, may kaugnayan sa eleksyon, pambayad ko to sa watcher ko may mga watcher ako ang isang watcher ngayon, magkano na? 1,000 piso isa. Diba? Kulang pa nga itong 500,000. Meron po naman kasing legitimate expenses, Chairman, sa mga halalan, di ho ba? So, doon sa mga politiko ho na mga big time,
ito rin po ang kinakatwiran. Yung pamimigay ng pera, the day before election, sasabihin, mga watcher ko yan legitimate naman yan na gastos, Chairman, di ba? Tama. Alam nyo, Sir Ted, yan po yung laging dahilan nila. Kaya nga po talagang sa punot dulo, yan na po yung ating kaagad na susubukan na putulin. Sasabihin nila, pambayad mo sa watcher. Teka muna, barangay election ito Pag barangay election, Sir Ted, ilan lang ang presinto mo At in fact, ang allowed lang sa presinto ay 2 watcher. Bawat presinto, palitan pa, alternate. Ang ginagawa po ng iba, Sir Ted, kasama sa presumption namin, kapag ka ikaw ay nag-hire ng more than 2 watchers per precinct, dahil ang ginagawa, Sir Ted, ng iba, watcher-watcheran. Yung bang sa isang presinto, 50 ang watcher, 100 ang watcher. O kunyari ang watcher, nandun sa labas ng presinto, may t-shirt na suot, tapos ay nandun ang pagmumukha ng kandidato. Yan po ay matagal na nating nakikita. Hindi na po natin pababayaan yung ganyan. So yung sinasabi nila, pambayad kasi sa watcher, ang watcher mo 10 lang kahit tig 1,000 yun, di 10,000 lang yun. Kung kahit dahil pa tigda 2,000, di 20,000 lang, kalahating milyon ang daladala mo at hindi mo ma-justify. Hindi naman po natin sinasabi, Sir Ted, na walang exception to the rule. Maaari ikaw ay cashier ng isang kumpanya o tagapagpasweldo. Madali lang po, papakita ka lang naman ng ID o kaya ng certification ng ang trabaho mo. So, hindi po ito kaagad, tama po kayo sa binanggit kanina, conviction, wala po. Ito po ay presumption para mas makatulong sa amin upang makabuo ng kaso laban sa mismong tao na yan. Opo. Sige po. So, ako naman po din, we appreciate nga na ang COMELEC ngayon, kahit papaano, nag-iisip nga po ng mga pananggalang na ito, di ba? Para po sa pagkalat nga ng pera sa panahon po ng barangay election. Pero, sir, ano ho ba ang dapat na hong i-amyenda? Ano ba ang dapat na pong gawin sa umiiral na batas para po mas maging practical sa mga panahong ito sa usapin po ng pagbili ng boto? Sir Ted, dapat sa pag-amend natin, maisama yung mga makabagong pamamaraan ng pagpapadala. Hindi na po uso talaga naman ngayon yung papadala mo sa sobre o iaabot mo ng patalikod. Hindi na. Ngayon po by GCash na, by PayMaya at iba pang platform. So dapat po maisama yan sapagkat pag tinignan niyo po yung provision, para po may loophole. Parang hindi kasama yung mga ganong klaseng pamamaraan ng pagpapadala. At the same time, dapat yung batas natin, pag ang purpose ay conviction, patungkol sa vote buying, dapat yung ebidensyang kakatanggap-tanggapin ay hindi yung mga ebidensyang ang bigat ay kasing tumbas ng ibang kasong kriminal. Halimbawa po, Sir Ted, pag tayo ay may video, lagi na po ako po na-interview nyo dati noong 2022 election, may video. Ang problema po sa ating umiiral na batas, lalo sa admissibility ng ebidensya, yung pagtanggap ng ebidensya sa korte, wala pong bisa yung video, kahit na sinabi ng mga kababayan natin, nakuhanan ko talaga Wala pong bisa yung kung mismo kumuha ng video ay hindi magte-testify. Hindi niya sasabihin kung anong klaseng camera yung kanyang ginamit, anong araw at anong oras niya kinuha yon. Pagkatapos ano yung circumstances ng pagkuha niya doon. Pagkatapos kakailanganin pa ng ibang dagdag na ebidensya. Yun po isipin niyo po, para lang mag-prosecute ka ng vote buying, kitang-kita na sa video, hindi pa katanggap-tanggap, not admissible in evidence. Dapat po, yung admissibility ng ebidensya sa vote buying ay hindi kasing bigat na katulad ng pinapatupad natin sa ibang klase ng krimen. Vote buying po kasi ito ay special crime. Hindi rin po ito covered ng revised penal code. Kung nakikinig po sa atin ngayon yung mga bibili ng boto, kung 500K po ang ipagbabawal, baka ang gawin, di 400K ang dalhin nyo, lusot na kayo. Paano po pagka ganoon? Kita nyo po, Ma'am DJ Chacha, kita nyo po, actually nga po, napakalaki pa yung 500,000 kasi barangay lang ito, baka mukhang pang national and local elections Tama, ito. Kasi tama. Ayaw lang natin po na sirain yung, alam niyo po, yung economic activity. Kaya lang po, diba, bakit kami 500,000 sa araw ng eleksyon na dala-dala, malapit ka pa sa mismong eskwelahan, makalat-kalat ka doon. Tapos, may dala ka pang mga sample ballots. Pag pinagsama-sama mo yung mga yon, para namang hindi pa pwedeng pumunta lang sa fiesta yung mismo may dala ng perang yan. Para naman talaga, ipipresume namin yon. And then bahala na siya mag-defend sa court. Bandang huli naman po, yung korte magsasabi kung talagang guilty siya o hindi. Ang sa amin, at least na-file na namin siya ng kaso, sabihin na natin nananakot ang COMELEC, but at least po, siseryosohin po namin yung kampanyang ito. Chairman, kanina nabanggit mo ang mga money wallets natin, kagaya ng GCash at ng PayMaya, na sabi mo baka nagagamit or magamit din ito dito nga sa bilihan ng boto. Paano nyo po imo-monitor yung mga transactions na iyan? Hihingi po kayo ng tulong mismo dun sa mga money wallet transfers na yan?
patuloy po yung pakikipag-usap namin sa kanila kung kaya naman po sa unang linggo ng September kami po yung maglo-launch talaga nitong ating mga sinasabing guidelines kasama yung mga ahensya ng pamahalaan. At nakipag-usap na po tayo ilang beses na sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Anti-Money Laundering Council at kung po sa mga binanggit natin ng mga platforms kanina. At sila naman po ay very responsive doon sa ating ideya. Kasi nga po ang sinasabi naman natin, dito lang naman sa campaign period, ano ba yung campaign period, 10 araw lang naman po yun. Number one. Number two, papasubmit lang naman namin, hindi naman natin i-violate yung Bank Secrecy Act. Kasi in the first place, hindi ka naman nagde-deposito o nagwi-withdraw. Ikaw ay nagpapadala sa tao. So ibang klase po yun, hindi po yun technically violation ng anti-money laundering at the same time ng Bank Secrecy Act. Ito po pag-commit ng isang krimen and therefore hindi pa pwedeng ipagtanggol o ipagsanggahan nila. Kaya nga po kahit yung mga platforms niya, sinasabi natin, kung magagamit ang kanilang mga kumpanya, di sila po pwede madamay kasi may conspiracy to commit the crime of buying. Yung data privacy. Tama po yun. Hindi naman po, una naman po, halimbawa, sinabi nila sa amin, ito yung mga nagpapadala ng 20 tao mahigit. Ang sa amin po is wala po mabaviolate doon sa data privacy kasi in the final analysis walang data privacy kung ang data privacy ay gagamitin mo sa krimen. Always remember po, yung karapatan na meron tayo cannot be used for the commission of a crime. And therefore, if you're committing the crime, walang data privacy na pinag-uusapan. Ibig sabihin po, Chairman, yung pong, kumbaga kapag malapit na ang eleksyon, sabi mo kanina 10 days, makikipag-ugnayan po kayo at mahingi kayo ng tulong sa Anti-Money Laundering Council at maging sa Bangko Sentral at dun sa mga money wallet platforms natin kung may mga kahina-hinalang transaction na paulit-ulit yung pagsisend ng same amount sa iba-ibang mga tao? Ganun po ang mangyayari? Yes po, at yan po ay kasama sila sa pipirma sa aming memorandum agreement sa unang linggo ng Setyembre po. At may possibility din po na yung nakatanggap, kasi mas madali i-track pag money transfer, lalo na ngayon, naghahanap na ng ID bago ka makapag-open ng ganyan eh. Posibleng pati yung mga tumanggap ay ipapatawag nyo rin po. Ay, saka tatandaan po ng lahat, nabanggit ni Sir Ted kanina, anong definition ng vote buying. Wala pong vote buying kung walang vote selling. So sana po sa mga kababayan natin, medyo mag-iingat po kayo sa pagtanggap, kung ano man pamamaraan ng pagpapadala, sapagkat damay po kayo dito. Damay po kayo. Pero pag kayo nag-testify, laban sa mga namimili, i-exclude po namin kayo sa criminal liability bilang state witness. Okay. Sige po, alam nyo, Chairman, naintindihan po namin kayo, with all sincerity, dito po sa inyong adhikain na ito. Kasi itong mga gantuhong mga ginagawa niyong panuntunan, bagamat practically, kaya ho din na naman lusutan, ng mga bihasa sa vote buying. Ito po yung palatandaan nga na kayo po seryoso sa kampanya against vote buying. Pero, sir, di ho ba ang problema ho sa atin talaga dito ay yung kaugalian na po at naging kultura na nga sa ating bayan? Sigurado't sigurado, kung 5 days before, 6 days before, o 1 week, o ngayon pa lang, mag-withdraw na tayo ng pera. Ang bilihan kasi po sa barangay election chairman, doon po sa amin sa lalawigan, kahit na mas kakaunti ang botante, mas malalaki. O maabot po ng kumisa nga po 10,000 pa eh. Totoo po ito, siguro alam po ninyo. Kasi nga, mas malaki ang bili, kasi nga mas kakaunti ang bibilhin. At meron pong mga angkan sa angkan at mga kritikal na mga barangay na kailangan ng congressman o ni governor para makaupo, para tumakbo itong barangay chairman ko sa ABC Council na uupo sa konseho ng lungsod o sa sangguniang panlalawigan. Ganun ka-importante ito eh. Kaya they spend so much money. Ito ho yun eh. Di ba? Itong sitwasyon, chairman. At ang nakakalungkot, Sir Ted, mabuti sana kung yung mamimili o yung magbibigay ng pera, yung mismong kandidato, meron po kasi mga politikong mas matataas na siyempre involved sila sa eleksyon na ito dahil future din nila ang nakalaan dyan. Siyempre, yung pera pambibili, panggagaling po sa kanila. Nakakalungkot po talaga, Sir Ted. Para bang ang dating, takutan na lang ba ang usapin ngayon? Ganyan na lang ba ang approach? Talaga pong voter education and information. Sadyang nagsisimula sa ating pong pamayanan, sa ating mga pamilya. Sana yung mga bata nga, Sir Ted, ay maturuan na hindi pwedeng iaasa na lang natin uuwi tayo pagka mag-eleksyon. At sa ating mga katulad sa Samar, kina Sir Ted, para lamang dyan. Total, pagka umuwi ka,
mas malaki pa ang kikitain mo doon sa sa'yo kaysa doon sa pamasahe mo. So, isipin nyo, nagiging part ng ating kultura na hindi po magiging maganda. Kaya nga po, gusto naming simulan yung mga ganyan. Maaari pong, Sir Ted, sasabihin, unconstitutional yan, illegal yan. Siyempre po, pinag-aralan naman namin po yan. Ang sa amin po, kinakailang simulan ngayon dahil may 2025 election po, Sir Ted. Ang 2025 elections, dalawa po yun. National and local, tapos may December pa na barangay and SK na naman. Tapos preparatory sa 2028 election, kinakailangan isang hakbang makapagsimula upang mapatunayan natin, kaya natin naman kaya natin mag-prosecute, kaya natin mag-presume. Pagka nagkaganyan po, baka sakali naman bumaba ang insidente. At dyan po kailangan, Sir Ted, yung tulong ng mga mamamayan. Hindi naman po kaya ng COMELEC lang, hindi po kaya ng ibang ahensya ng pamahalaan. It's a full of nation approach. Opo, sige po. So, kumbaga, Chairman, ano ba ang inyong pong plataforma dito? Yung kailangan ng batas, amyenda sa batas, at klaruhin po yung mga manlalabo at mga palusot. Mga congressman po ang magpapasa nito. Pwede bang life imprisonment ang kulong ang dito, kaparusahan dito? Mawalang galang lang. Marami po namang mga congressman din na nananalo, kahit sa party list, sa pamamagitan po ng pagbili ng boto. Ito ho yung mga problema ho na kinakaharap natin. Ang institutional po yung problema. At ang problema po talaga, pangkalahatan na, Chairman. Kaya po yun ang gusto namin patunayan, Sir Ted, ng DJ Chacha. Kulang ang batas, gumagawa ng aksyon ng COMELEC. Pagka po hindi kami gumawa ng aksyon, kami po ay incompetent, irresponsible, tapos wala po kaming kwenta. Kasi kung kinakailangan gumawa kami po ng mga patakaran, and therefore, kung sa palagay nila that's going beyond the power of Congress, then so be it. Ang importante po, may ginawa kaming aksyon. So that is to highlight also yung kakulangan ng batas natin. That is to highlight to all the people, sa mga mamamayan ng bansa, pagtulong-tulungan natin, ipursige natin, baguhin na natin yung batas para lang kahit paano po matigil o ma-eradicate natin yung pamimili ng boto sa araw ng eleksyon. Sige po. So, pwede ko hubang sabihin, Chairman, mawalang galang lang, itong inyong panuntunan na ito na money ban, panakot lang ito. Hindi po, Sir Ted. Hindi po, Sir Ted. Kung panakot po yan, wala tayong ipoprosecute. Ang sa atin po, sana may sumubok. Sana po may mahuli kami para lang mapakita nila. Mapakita rin namin. Hindi po ito tapukan. Okay, sige po. Meron na ho ba tayong hotspots ngayon, Chairman, para po sa barangay election? Meron pong binanggit ang Chief PNP natin nung tayo nagkaroon ng command conference. Ang una po sa may Bangsamoro, at the same time sa Negros. Yan po ay masidhi at matindi nilang minomonitor. May mga dinitali pa po sila, Sir Ted, mga 27 na lugar. Diyan po sa may bandang, sa Barm nga po, tapos meron sa Region 5 at saka sa Region 6. Sa mga susunod na araw po, ididetalye sa amin yung bawat minomonitor na ganyan kasi nga po naka-red na sila. So dahil sa siguro may mga violence, may mga namatay, may mga na-ambush, kaya naka-red yun. At later po, sasabihin nila sa amin kung talagang pwedeng ilagay under COMELEC control or areas of serious concern. Paano ho ba masasabi ho na ang isa pong lugar ay dapat maisalalim po sa COMELEC control? Number one, Sir Ted, kasaysayan. Yung lagi na lang dyan, lagi na lang bawat mag-e-eleksyon, bago mag-eleksyon, lagi na lang may kaguluhan. May nagpapatay. Number two, may recent na pangyayari na ang involved, maaaring hindi pang kandidato, pang kapitan, pero generally kasama yon sa pamumulitika. At siyempre, pangatlo po, yung presence ng private armies. Naku, meron pa rin po tayo, napakadaming dinitalya sa amin ng mga private armies sa buong bansa. At mga private armies na yan ay ginagamit hindi lang sa pamimili, sa pananakot ng mga kababayan natin. So, yan po pagkaganyan. At the same time, nagagamit yung pondo ng LGU para lang ipamili ng boto o kaya ipapromote ang candidacy ng isang kandidato. Yan po, pag pinagsama-sama, pwede ilagay under COMELEC control dahil pag nagkaganon, ang COMELEC, ang LGU. Opo, sige po. Ano ho ang panuntunan para po sa sa mga dinastiya? Kasi ang barangay election po SK dito ang una pong ang unang merong mga probisyon tungkol po sa dynasty. Sa mga magtatakbo po, dapat tatandaan natin kapag kayo ay related by fourth degree of consanguinity or affinity sa isang national, regional, provincial, city, municipal, or barangay in the same locality, ayan po kayo, bawal po kayong tumakbo. Ngayon po, may mga strategy gagawin dyan, Sir Ted. Ang gagawin, pag magpapile yung mismong kandidato ng SK, sa SK po ito. Nag-freeze po kayo, Chairman. Yan, sa SK, doon tayo naputol. Oo, balikan natin siya mamaya. Kasi meron na ngayong anti-dynasty provision sa barangay at sangguniang kabataan Bakit sa election. national wala? Mukhang siguro kapag malapit na magunaw ang mundo.
Wow, so you're saying it's really impossible dito sa Pilipinas? Yes. I am saying Wow, it's impossible ang bilis mo sumagot, boyfriend. until until we call and ask the MIF to intervene. MIF? Yes. MIF? MIF meaning? Tom Cruise, Mission Impossible Force. Di ba nanonood na Mission Impossible? Hindi pa. MIF sila. Wala pa ako ever na panood na Mission MIF. Impossible. Mission Impossible Force. Tom Cruise. Okay, sige. Asan na ba ako? Ito, babalikan natin si Chairman. Ayan na, andito na ulit. Sige, Chairman. So, tama po kayo kanina. Apo. Sa nabanggit mo, talagang pang-SK lang muna yung ating anti-political dynasty. Dapat not related yung mismong SK candidate sa isang national, provincial, regional, sa municipal, city at barangay barangay official na elected. At the same time, dapat po sa 4th degree of consanguinity. Hanggang apo po yun, hanggang apo. So, hindi po dapat related. Ngayon po, ang gagawin ng iba dyan, Sir Ted, may mga strategy. Siyempre, tayo naman nag-practice din. Ang gagawin ng iba dyan, magre-resign bago mag-eleksyon. Pero tatandaan nyo, hindi naman po pinag-uusapan yung mag-resign ka bago mag-eleksyon, yung mismong barangay chairman o kaya kagawad. Dapat, ipag-file ng candidacy, related ba yan sa isang nakaupo na barangay official o isang official lang nabanggit ko po? So, yun po ang inyo bang interpretasyon sa batas o yun ang provision ng batas? Yun po ang interpretasyon natin at dahil yun po yung nakalagay na provision ng batas. Okay, sige po. Sige, so salamat po na marami, Chairman, kasi kami po'y katuwang ninyo dito po sa advokasiyang ito. Hindi ho ako magsasawa, kakaulit po dito ho sa mga pangyayaring ito na mukha nga pong bahagi na po ng masamang kultura ng mga botanteng Pilipino. Pahabol lang po na katanungan, and I hope you don't mind me asking. Ito po naman ay theoretical lang, no? Kasi baka ito'y umaabot sa Supreme Court, sa COMELEC na kaso. Mawalang ganang lang po, ano ho? Opo. Sige po, sir. Balita ngayon, si Mayor Abby Binay na mayor ng Makati, sabi pag-iisipan daw na siya tatakbo bilang mayor ng Taguig. Theoretically ho ba, kapag ikaw ay isang sitting mayor at ikaw ay tatakbo sa ibang lugar, natural kinakailangan kang magparehistro doon sa lugar na tatakbuhan mo ng panahon ay tinatakda sa batas para maging kwalipikadong botante. Kapag ho ba ganun, obligado ba yung sitting mayor na mag-resign as mayor kasi siya ay lumipat na ng kanyang residency? Sir Ted, hindi ko po babanggitin yung eksaktong pangalan na binanggit nyo. Magagawa po tayo ng hypothetical assumption na lang po. Sa isang tao, kunwari, ang problem po halimbawa dito sa biglang naging isang mga barangays na naging parte na ng isang lugar na o hindi na doon sa dati. Ang tanong po yung kung halimbawa yung tao na yan, siya ba ay rehistradong botante ng mga barangays na yan na nalipat na doon sa kabilang barangay? Kasi kapag nagkaganon, ibig sabihin residente na siya nung bagong syudad o nung bagong bayan na yan at hindi na po dito sa dati. So ang tanong ay anong implikasyon nun sa nakaupo? Kayo na po magbigay ng konklusyon dahil ibig sabihin wala na siyang residency pala technically doon sa dating kinalalagyan niya. Sandali lang So pakiklaro lang ito. Saan ba nakatira si Mayor Abby? Ano ba ang kanyang barangay? Medyo ito hindi ko kabisado, hindi naman taga Makati. So sandali lang. So assuming lang po na ang isang mayor, so nagkaroon po ng kaso, 2 lungsod, nag-away sa jurisdiction, sabi ng Supreme Court, o itong 10 barangay na ito, sakop na ito ni CTA. Si City B Mayor nakatira doon sa barangay na sinabi ng Supreme Court, sakop na ngayon ng CTA. Will that constitute na hindi na siya botante doon sa CTB kung saan siya mayor at kung sakasakaling maghalalan, hindi na ako maglilipat nga kasi dito man ako nakatira, nasakop na ngayon ng CTA. Tama po. Ang labas po dyan ay yung pong kwalifikasyon na meron ng isang tatakbo, katulad ng age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, yan po ay continuing qualification. Anytime na biglang nawala yung isa sa mga yan, Sir Ted, ay kinakailangan bakantihan mo yung iyong pwesto. Yun po yung implikasyon. Kaya nga po talaga napaka-importante yung effect na binabanggit nyo, na legal effect,
paano kung biglang nalipat ngayon, nagkataon yung isang tao ay nakatira dito at yung isang tao niya na isang incumbent na opisyal, ano effect ngayon? Tapos ang pangalawa is, ano effect ngayon pag tatakbo naman? Kung tatakbo siya sa dati pa rin niyang kinalalagyan na lugar, pwede ba yun samantalang nalipat na yung kanilang registration dun sa kabilang, sa kay CTA? Oo. So, kung konsehal ka din, ano, at doon ka nakatira, doon sa barangay na naging sakop na ng CTA, does it follow din na, so, hindi ka na konsehal nung city na kung saan dati nabibilang ang barangay na kung saan ka nakatira? Ayan po, hindi ko sasagutin, Sir Ted, pero bibigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa para mas makuha natin ang kasagutan, para hindi na lang konsehal. Kung ako ngayon ay isang congressman halimbawa itong syudad na ito, tapos yung aking barangay kung saan ako nakatira at nakarehistro ay nalipat ng kabilang syudad, tanong, pwede pa akong tumakbong congressman dito sa mismong bayan na ito o doon sa mismong pinanggalingan ko? Pangalawa, pwede ba akong tumakbong mayor doon sa pinanggalingan ko, considering na nalipat na yung aking barangay? Technically, ang may jurisdiction na hindi na yung aking syudad, kundi yung bagong syudad. Yan po ang mga mamamayan na ang magandang sumagot. Talagay ko po, maliwanag na maliwanag sa inyo ang kasagutan dyan. Hindi maliwanag, Chairman, pakisagot. Baka po kasi makarating sa ating, Sir Ted, ang kaso. Okay. And therefore, ang inhibit ko, baka ma-inhibit pa dahil sa nakapag-pronounce tayo. Maganda pong magkaroon ako ng sige. Sige. Pero ito kalimutan natin ang Makati at Taguig. Opo. Ano ho tayo na lang, ibang mga lugar nga ito. So kung hindi naman ako nakatira doon sa barangay, kung ako yung mayor ni CTA, hindi ako nakatira doon sa barangay kung saan po sinabi ng Supreme Court na mabibilang na sa CTB, at gusto kong tumakbo bilang alkalde doon sa CTB, ako'y residente ng city na ito ngayon, obligado ako magparehistro doon kasi tatakbo ako doon at least a year before the election. Ano po yun? Dapat na ako mag-resign as mayor? Sir Ted, tama po kasi kung ikaw ngayon ay botante o rehistradong botante nung mismo mga nalipat na mga barangays, paano po ngayon yung mismong qualification as a registered voter nung mismong syudad na pinanggalingan ng mga barangays na yan? And therefore, kung gusto mo naman tumakbo do sa syudad ng bagong barangay, wala pong problema, hindi ka na kinakailangan magrehistro sapagkat registered voter ka na, nilipat na ang registration mula doon sa dating syudad papunta sa bagong syudad. Hindi, Mayor, hindi niyo ako nakukuha, Chairman. Ulitin ko lang, ha? Opo. Ako ay mayor ng CTA, no? CTA. Hindi naman ako nakatira o botante doon sa barangay na inilipat sa CTB. Pero gusto ko lang tumakbo sa CTB. Yon, while I am incumbent. Dahil ako itatakbo sa CTB, obligado ako doon mag-residency ng at least 1 taon. So ano yan, kapag ba ako magpalipat ng aking residency doon, dapat ba, obligado ba akong deemed resigned ba ako? Kasi hindi na ako resident ng city where I am now the present mayor. Deemed resign po, Sir Ted. Deemed resign. Deemed resign. Technically, nawala niyo yung isang qualification mo, which is a resident of the place. Okay, that answers the question. It's getting complicated, Chairman, ha? Diyos ko, damay pala yung mga konsehal kung sakali mo may nakatira doon sa mga barangay. Opo. Anyway, sige po. So, Chairman, thank you for allowing us to have a cerebral discussion on this particular issue involving 2 dynasties. Salamat po na marami, Chairman, ha? Salamat po. Mag-iwait po kayong dalawa. Salamat po sa mga kababayan. Mabuhay. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.